Bago lagdaan at panumpaan, nireview muna ni Bong Navarro ang dalawang supplemental affidavit na isinumiti niya sa DOJ ngayong hapon. Ito inilahad niya mga umuni nangyari nang bugbugin siya ng grupo ni Dennis Cornejo at Cedric Lee. Narito ang report ni Ian Cruz. Sa Department of Justice, dumiretso ang TV host at aktor na si Bong Navarro nitong hapon matapos ang 2 linggong pagkaka-ospital. Ito'y para personal na panumpaan ang dalawang supplemental affidavit niya. Kaugnay sa umunay pambubugbog sa kanya ng grupo ni Dennis Cornejo at Cedric Lee. Sa January 30 at February 4 supplemental affidavits ni Navarro, nakadetalya nangyari raw sa kanya. Binigyan siya ng pagkakataong i-review ang kanyang salaysay. Bago pirmahan at panumpaan ito, itinama ni Navarro ang ilang bahagi tulad ng detalye kung kailan sinabi raw sa kanya ni Cornejo na nabigla ito na dumating siya sa condo unit nang hindi nakapaglilinis si Cornejo. Sa naunang affidavit, sinabi niyang nangyari ito nang magkasalubong sila sa elevator, pero sa bagong bersyon, sinabi raw ito ni Cornejo nang papasok na sila sa condo unit. Nilinaw rin niya na naka-short pants siya noon at pinababayaran sa kanya ang di umano'y damages sa condo. Sa February 4 affidavit naman, nakalakip ang mga screen grab mula sa kuha ng CCTV ng condo. Tinukay naman dito ni Navarro kung sino-sino ang mga naroon sa kuha. Dahil kasabay na diringgin ng DOJ ang reklamong rape na inihain naman ni Cornejo laban kay Navarro, binigyan na nila ng kopya ang aktor ng reklamo ni Cornejo. Pero ayon sa abogadong aktor, di na nila balak sagutin pa ang reklamo ni Cornejo. Bagamat tila hirap ang magsalita, nakuha naman ni Navarro ng magpasalamat sa lahat ng kanyang taga-suporta. Yun po, sa lahat po ng mga nagdadasal po sa akin, sobrang maraming salamat po sa inyo lahat. At sa mga kaibigan ko na nandyan pa rin po. At basta iba po nararamdaman ko sa lahat po ng mga nagdadasal sumusuporta. Kayo po nagpapalakas ang loob ko. Bagamat di raw mapipigilan ng lookout bulletin ang pag-alis ng bansa. Nang inakusahang nanakit kay Navarro, umaasa silang mananaig pa rin ang paggulong ng proseso ng batas. Flight is already evidence of guilt. It's an indication, strong indication of guilt. Dumating din sa NBI abogado ng isa sa mga sangkot umano sa pambubugbog na si Jed Fernandez na hiniling na sa susunod na linggo na lang siya harap sa ahensya. Sa sulat naman ay pinadala ng isa pang sangkot umano si JP Calma, sinabi nitong sa preliminary investigation na lang siya ng DOJ magbibigay ng kanyang panig. Formal naman naghain ng reklamo sa DOJ ang Taguig Police laban sa Mega 4 Security Agency, ang security agency ng Forbes Wood Condominium. Naharap sila sa reklamong paglabag sa Republic Act 5487 o Private Security Agency Law at Presidential Decree 1829 o penalizing the obstruction of apprehension and prosecution of criminal offenders. Damay rin ang 4 itong tauhan na sina Roderick Carbin, Jeffrey Randon, Maximo Marigildo at Romeo Nevado Jr. Ito raw ay dahil sa hindi pakikipagtulungan ng security agency ng condominium sa investigasyon ng pulisya kaugnay sa insidente. Hindi raw binigyan ng kopya ang pulisya nang hingin ang kuha ng CCTV ng kondo. Bukod dito, itinanggi rin daw ng mga gwardya na may nangyaring pambubugbog sa loob ng gusali. Git pa ng Taguig Police, sa ilalim ng batas, dapat inire-report agad sa mga otoridad ang anumang nangyaring krimen sa kanilang kinasasakupan. Pag-aaralan naman ng DOJ kung maaari i-consolidate sa mga reklamong iniharap ni Navarro laban kay Cornejo at reklamo ni Cornejo laban kay Navarro ang panibagong reklamo ngayon ng Taguig Police laban sa Mega 4 Security Agency. Ian Cruz, GMA News.